mapagpala at magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Sa umagang ito, tayo po ay sama-samang magpupuri, sasamba at magpapasalamat sa ating buhay na Diyos sapagkat Siya ay mabuti at makapangyarihan na karapat-dapat na maitaas sa ating gawain at sa umagang ito. At tunay nga na tayo po'y aawit sa Kanya sa pambungad na awitin at sama-sama at sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Sama-sama po nating basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa mga awit 106 verse 1 to 5. Purihin si Yahweh. Pasalamatan Siya sa Kanyang kabutihan. Pag-ibig Niya'y tunay, laging tapat kailanman. Sinong mangangahas upang magpahayag na Siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng Kanyang ginawa? At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo ang aba mong lingkod, isama mo sana. Upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang, kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, pinupuri, sinasamba at tinadakila, niluluwalhati at pinaparangalan ka namin sa umagang ito sapagkat Ikaw ang karapat-dapat na maitaas. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, banal, tapat at nag-iisang Diyos. Tunay nga na Ikaw ang aming Diyos ng pag-ibig, kaya sa umagang ito, Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat dahil muli kami iyong tinawag upang sama-samang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon.
Salamat po dahil may taglay kaming lakas, buhay na nagmumula lamang po sa iyo. Ama, dalangin po namin sa gawain ito na patuloy kang manguna, sumagitna, at ang lahat ng iyong mga salita ay tunay nga, Panginoon, na maririnig namin, mapapakinggan namin, at ito'y may isa sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po dahil tunay nga na ikaw lamang po ang kikilos sa gawain ito, at ikaw ang manguna sa lahat ng may mga part ng gawain ito, Panginoon. Palay mo po ang gawain ito, at ikaw lamang po ang tangi naming maitaas. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayo pong manatay yung awit at papuri para sa ating Diyos na buhay sa mga oras na ito. Sa puso'y maaraw at di masalarawan, awit ang saya sa buhay.
bata o matanda man ng may kaalaman sa salita ng Diyos. Itimo ito sa ating mga puso at isipan. Ang ating memory verse for the week ay matatagpuan sa Mateo 13 verse 44 to 46. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang buhid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw ay mabuti at ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw ay magpakailanman. Sa pinakamahirap na panahon man, may dahilan kami upang sambahin Ka. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng katagumpayan at masaganang buhay kay Kristo Jesus. Bagamat hindi kami karapat-dapat, ibinubuhos mo sa amin ang walang hanggang pasubaling pag-ibig at kapatawaran. Maluwalhati Ka sa pamagitan namin, O Diyos. Nawa ang mga salita ng aming bibig at pagbubulay-bulay ng aming mga puso ay kapapurihan ang iyong pangalan. Dahil sa iyo, ang lahat ay nasa kaayusan, habang hinahangad namin maisentro ang buhay namin sa iyo. Tulungan mo kaming makita ang lahat ng pamamaraan kung saan ikaw ay gumagawa sa aming mundo at mga buhay. Tinataas ka po namin, Panginoon, sa aming buhay at sa aming pananambahan. Igawad mo sa amin ang buhay. Ituro mo sa amin ang karunungan. Ibigay mo sa amin ang iyong kaharian sa kapapayapa ng aming mundo ng ginagalawan. Panalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming mga responsibilidad bilang tatay, nanay, anak, kapatid at kapwa. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang ilalaman kundi ang paglingkuran ang iyong dakilang pangalan. Panalangin din namin, O Diyos, ang bawat pamilya ng aming iglesia dito sa Welperville, na ilayo mo sa anumang kapahamakan, matinding depresyon, dulot ng mga kaganapan sa aming kapaligiran, pagkakasakit, at gabayan mo kami sa lahat ng araw-araw na gawain. Patatagiin ang aming pananampalataya sa iyo lalo na sa panahon ng pandemya, sakuna at pagsubok sa buhay. Hiling namin na basbasan mo at pakabanalin ang aming panambahan. Magsilbi nawa kaming mabuting halimbawa sa aming kapwa na gumagawa at sumusunod na ayon sa iyong banal na kalooban para sa amin at sa aming mga pamilya. Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan. Lubos ang aming pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Kami ay taus-pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan. Pagalingin mo ang mga membro ng aming iglesia at matatanda sa gulang na may karamdaman. Alisin mo sa kanila ang mga sakit at dinaramdam. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa matabis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Ano kaya ang gagawin mo kung sakaling makahukay ka ng nakatagong kayamanan? At ano naman kaya ang magiging damdamin mo o madarama mo kapag nakita mo na yung isang bagay na matagal mo nang hinahanap at nabili mo ito? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa oras na ito na ibinigay niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po dahil alam po namin na kasama ka namin sa mga oras na ito. Dalangin po namin, Lord, na ikaw ang siyang patuloy na gumabay sa amin sa umagang ito.
tulungan niyo po ako, Lord, na bahagi, Lord, ng naaayon sa iyong kalooban ang mga talata po namin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. I-bless niyo po, Lord, ang buhay ng bawat isa sa amin, lalo na po ang mga salita mo na aming pong pag-aaralan sa mga oras na ito. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa talata po natin pong pagbubulay-bulayan, ito po ay may dalawang klase po ng talinghaga ng ating Panginoong Hesus. Tungkol sa nakabaon, nakayamanan, at ang mahalagang perlas. Mababasa po natin ito sa aklat ng Mateo 13:44 hanggang 46. Sabayan po ninyo ako sa pagbasa. Sabi po rito sa Mateo 13:44, ang natatagong kayamanan. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang mga ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. At sabi pa po sa 45 at hanggang 46, ang perlas na mahalaga. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang mga ari-arian at binili niya ang perlas na iyon. Amen? Napakahiwaga ng mga talinghagang ito at talaga namang mahirap maunawaan at intindihin. Sa puntong ito, may makikita tayo. Kung atin pong titingnan ang dalawang tao na ito, ay mayroon silang pagkakapareho ng naramdaman. Kung inyong napansin, pareho silang masaya nang makuha at mabili yung nakatagong kayamanan at yung mahalagang perlas. Subalit, bago nila makuha yung mga bagay na iyon, atin pong mapapansin na talaga namang pinaglaanan nila ng oras at panahon bago makuha ang mga bagay na iyon. Pansinin natin, naglaan sila ng oras, araw, taon, siguro bago maghukay ang nakabaon na kayamanan at makita ang mamahaling perlas. Hindi lang oras ang kanilang ginugol, pati ang kanilang mga ari-arian ay ibinenta. Makuha lang ang isang bagay na alam nilang mahalaga ito sa kanila. Mga kapatid, kumusta ang ating mga buhay bilang isang Kristiyano? Katulad din ba tayo sa dalawang tao na naglaan ng panahon para gugulin o ubusin ang oras sa paghahanap ng kayamanan? Hindi kaila sa atin na mahirap ang buhay natin ngayon, lalo't pandemya. Marami ang nahihirapan sa sitwasyon dahil halos lahat ng gagawin mo ay idinadaan sa makabagong teknolohiya. Pero hindi ito rason upang katagpuin mo ang ating Panginoong Hesus na nagbigay sa atin ng buhay at kaligtasan, nagsakripisyo at nagbigay ng buhay alang-alang sa pagmamahal niya sa sanlibutan. Mga kapatid, hindi lang tayo nilalang ng Diyos para lang walang gawin sa buhay. Nilikha tayo ng Diyos dahil may maganda siyang plano at layunin sa buhay natin. Kung nahihirapan ka sa ngayon dahil sa dami ng mga schedule na gagawin mo, marami kang paraan upang katagpuin mo ang Diyos. Maraming paraan, mga kapatid, kung gugustuhin natin
Kung mayroon tayong mga Biblia, basahin natin ito at pagbulay-bulayan araw at gabi. Ilaan natin ang ilang oras sa pagbabasa ng kanyang mga salita o ang salita ng Diyos. Kung nagkakaroon tayo ng oras at panahon para makapag-Facebook, mag-online games, kailangan din po natin ng panahon at oras para igugol, para katagpuin ang ating Panginoong Hesus. Maglaan ng oras ang ating, alam nyo ba na ang paglalaan ng oras at panahon para sa ating Diyos ay nakalulugod sa kanyang paningin? Dahil doon na lulugod siya sa atin kapag ang ating oras at panahon ay inilalaan natin sa kanya. Malalaman din natin ang tunay na kalooban niya sa buhay natin kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia at sumusunod sa kanyang kalooban. Nasa tabi-tabi lang naman siguro yung mga Biblia natin. Basahin natin ito at pagbulay-bulayan. Baka nga, yung mga Biblia natin na nasa tabi, inaalikabok na. Hindi na nalilinisan dahil hindi natin ito nababasa. Baka nga, ang mga dapat nating gawin para sa ating Panginoong Hesus ay hindi na rin natin nagagawa. Kumusta ang ating relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid? Katulad ng dalawang tao na nakahukay ng isang kayamanan at nakabili ng isang mamahaling perlas. Nagbenta ng ari-arian at binili ang mga iyon. Ganon din tayo, magkaroon din sana tayo ng panahon. Magsakripisyo tayo ng oras para sa ating dakilang Diyos. At talaga namang napakahalaga siya sa buhay natin. Kung gagawin natin ito, makakaranas tayo ng kagaanan at kaginhawaan sa ating mga buhay. Pahalagahan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Maraming mga pamamaraan upang hanapin ang kalooban ng Diyos. Kung nahihirapan ka na sumunod sa Diyos sa ngayon, hilingin mo sa Panginoon na tulungan kang alisin ang mga bagay na humahadlang sa iyo upang siya'y paglingkuran na ang buong puso. Ipanalangin mo din na linisin ang iyong puso upang maging magaan ang mga hakbang na gagawin mo para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos ay kaharian na pinamamahalaan ni Kristo, na darating mula sa langit, taglay ang kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Ang paghahari ni Hesus sa buhay mo ay napakahalaga at mas mahalaga pa ito kaysa anumang bagay, sapagkat ito ang daan papuntang kaharian ng Diyos. Kailangan po natin magpailalim o magpasakop sa kapangyarihan ni Hesus at gawin po natin siyang Diyos at Hari ng mga buhay natin. At kapag ginawa natin ito, makikita natin ang magandang resulta sa ating mga buhay at pagbabago. May kasiguraduhan po tayo na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang inaasahan natin sa kabilang buhay. At kapag nagpailalim ka kay Hesus, habang nandito ka pa sa lupa o sa mundo, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. At darating ang panahon sa pagbabalik ni Hesus, dadalhin ka niya sa kanyang kaharian at makikita mo ang totoong kaharian ng Diyos. Amen? At bago pa po ako matapos, meron po akong talata na iiwan sa inyo. Sa Mateo 28:17 hanggang 18. Si Hesus ay sinamba ng mga taong nananampalataya sa Kanya
Lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa." Ano ngayon ang ibig sabihin, Jesus? Gusto niyang ipaalam sa atin na siya ay Diyos at Hari ng may otoridad at kapangyarihan sa buong kalangitan at maging sa lupa. At iiwanan ko rin po sa inyo ang isang katanungan na kayo na po mismo ang makakasagot nito. Ano ngayon ang gagawin mo para kay Jesus dahil nalaman mong siya ang Diyos at Hari na may autoridad at kapangyarihan sa buong langit at lupa? Mga kapatid, naway katulad tayo sa dalawang tao na ating binasa na naghanap ng kayamanan at nakabili ng mahalagang perlas. Walang pag-aalinlangan na gawin ang gusto nila. Makamtan lamang ang mahalagang bagay sa buong buhay nila. Kung pinapahalagahan mo ang Diyos, hindi dapat tayo mag-aalinlangan. Sumunod tayo sa Kanya dahil doon natin masusumpungan ang tunay na kasiyahan at ang tunay na magpapagaan sa ating mga buhay. Huwag tayong susuko na hanapin ang tunay na kaharian ng Diyos upang mas maunawa natin ang mga bagay na hindi natin maintindihan. Patuloy po nating saliksikin ang Kanyang mga salita o basahin ang banal na kasulatan. Dahil ipauunawa sa atin ng Diyos ang mga bagay na hirap tayong intindihin. Kailangan po natin mag-focus sa Diyos. At para mas maunawaan ang Kanyang kalooban, kailangan natin maglaan ng oras at panahon para hanapin ang tunay na kaharian ng Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po o Diyos sa umagang ito. Sa pagsama niyo po sa amin, salamat po dahil sinamahan niyo po kami. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na nagiging kalakasan at patnubay namin sa aming araw-araw na buhay. Lord, salamat po sa iyong mga salita na amin pong pinag-aralan sa umagang ito. Dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na maghari at manguna sa aming mga buhay. Lord, hindi man po kami makasunod sa iyong kalooban, dalangin po namin na pagharian niyo po kami, malaya po kayong kumilos sa aming mga buhay, lalo na po sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami na alisin ang mga hadlang upang hanapin ang tunay na kalooban mo. Lord, ikaw na po ang bahala sa amin. Patuloy ko pong dinadalangin na ikaw ang siyang gagabay at patuloy na mangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na gawin ang lahat ng mga nais mo sa buhay namin. Purihin ka, sambahin ka. Ito pong aming panalangin at akin pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but these trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust, and find the glory in the power of the
every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming Ama, puno ng kabutihan at pagpapala, sa umagang ito nag-uumapaw ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Maraming salamat sa biyaya ng buhay at sa aming katatapos na panlambahan. Patuloy mo kaming kaawaan at pagpalain sa araw-araw. Tulungan mo kami sa panibagong linggo ng paggawa, dahil alam kong hindi nabibigo ang lahat ng tao na buo ang pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Hiling ng aming mga puso na igawad mo sa amin ang lahat ng biyaya at pagpapala na kailangan namin sa araw-araw. Bigyan kami ng lakas upang gawin namin ang aming gawain na nais mong ipagawa mo sa amin. Bigyan mo kami lagi ng kagalakan na maging maayos ang aming pakikitungo sa aming kapwa. Magbunga ang lahat ng mabuti sa lahat ng aming gagawin at sasalitain. Ilayo kami saan mang isipin at gawain na di kalugod-lugod sa iyo. At patuloy mo kaming gabayan sa sanlinggong gawain, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pamilya at mahal sa buhay
Panatilihin mo kaming ligtas sa bawat oras at ilayo saan man tukso na magulong sanlibutan. Palakasin at patatagin mo kami ng buong katapatan ka naming ibigin at masundan muli. Salamat sa iyong presensya sa amin, sa aming nakatatapos na gawain. Ang lahat ng ito ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus at sa pansamantala naming pag-iwalay sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, na sa Kanya ang kapurihan, kalwalatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you. Give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you, and be gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious